Tahimik na hapon sa isang maliit na bayan sa Pilipinas. Ang mga kalye ay mailinya ng mga lumang bahay, yung mga nakakita na ng maraming dekada ng tawa, away, at mga kwentong hindi kailanman sinabi ng malakas. Karamihan sa mga tao ay abala sa kanilang araw-araw na buhay. Mga bata naglalaro sa kalye, isang tindero sumisigaw ng kanyang daily specials, mga kapitbahay nagbati-batyan ng casual. Pero noong hapon na iyon, may kakaibang nangyari sa mga taga roon, isang bagay na walang makakapaghula. Isang pamilyar na figura ang tahimik na naglalakad sa maalikabok na daan. Medyo suot na jeans, simpleng shirt, sneakers sa paa, walang bodyguards, walang mamahaling sasakyan, walang grupo, isa lang na lalaki, matangkad, kalmado, at tahimik, naglalakad na parang ordinaryong tao. Pero may kakaiba sa kanyang presensya na nagpapatigil sa mga tao. Nanlaki ang mga mata, tumigil ang mga usapan, unti-unting itinaas ang mga cellphone, may mga bulong, siya ba yun? At si Manny Pacquiao nga yun, ang legendaryong boksingero, ang lalaking nakalaban ang pinakamagaling sa buong mundo, ngayon ay tahimik na naglalakad sa lugar na kilala niya noong mga dekada na ang nakalipas. 20 taon na ang nakalipas mula noong huli siyang makapunta sa barangay na to. At nandito siya para sa isang dahilan, makita ang isang tao mula sa nakaraan niya, isang taong nag-iwan ng marka sa kanya sa paraang hindi maintindihan ng karamihan. Habang papalapit siya sa maliit na bahay sa sulok, bumagal ang hakbang niya. Ang pintura ay nagbabalat-balat na, ang hardin ay magulo, at ang pamilyar na kahoy na gate ay umuungal pa rin tulad ng naaalala niya. Tumigil siya saglit, huminga ng malalim. Dumaloy ang mga alaala. Ang tawa, ang mga away, ang mga hindi nasabing pangako, ang mga aral na natutunan sa katahimikan. Si Manny ay hindi kailanman maraming salita, pero ang buhay niya ay puno ng laban, sa loob at labas ng ring. At ang pagbisitang ito, pagkatapos ng 2 dekada, ay isang ibang klaseng laban. Sa loob ng bahay, hindi alam ng ex na binisita niya na may darating na bisita, simple lang ang buhay. Abala sa mga gawaing bahay, hindi alam ang paparating na unos na tahimik na lumalapit sa pintuan nila. Bawat hakbang ni Manny ay may tahimik na intensity na dala niya. Ang kalmadong nagmula sa maraming taon ng disiplina, mula sa panalo at talo, mula sa pagkilala sa mundo sa paraang hindi kayang isipin ng iba. Nang malapit na siya sa gate, tumigil si Manny. Hindi siya nagmadali. Hindi siya kumatok ng malakas. Basta itinaas niya ang kamay ng mahina at kumatok. Isang maliit at sadyang tunog na may daladala ang maraming taon ng kasaysayan sa kanyang alingaungaw. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang unang mga matang sinalubong niya ay hindi sigurado, nag-aalangan. Ang isip ay mabilis na nag-iisip, sinusubukang makilala ang pamilyar na mukha na biglang lumitaw na parang anino mula sa nakaraan. At doon natigilan ang sandali. Sa isang tibok ng puso, parang tumigil ang mundo. Ang kalye, ang mga batang naglalaro, kahit ang araw ay parang medyo nanlilim. Dahil ang dala ni Manny Pacquiao ay hindi lang fame o yaman o panalo sa boxing. Ang dala niya ay isang kwento, isang buhay na naabuso sa ekstreme, at ngayon ay may tahimik na layunin, isang pagbisita na hindi inaasahan ng kahit sino, isang paalala na ang panahon ay maaaring maghilom, magharap, o magbigla pa nga. Nagsimulang mapansin ng mga tao. Nagsimulang magkalat ang mga bulong sa mga kapitbahay. Unti-unting itinaas ang mga cellphone. Totoo ba yon? Tanong ng isa. Pero si Manny ay hindi nandun para sa recognition. Hindi siya nandun para magmayabang o magpakita. Nandun siya para sa closure, para sa respeto, para sa sagot na nagtago sa plain sight sa loob ng 20 mahabang taon. At doon nagsimulang lumitaw ang unang hint ng tension. Ang ex na nakakita sa lalaki sa gate ay natigilan. Dahan-dahang dumating ang recognition na parang delayed echo. Manny, bulong ng boses halos hindi marinig. At sa sandaling iyon, bawat alaala, bawat nawalang usapan, bawat hindi nasabing salita mula sa nakaraan ay bumalik ng sabay-sabay. Hindi lang para sa ex, kundi para sa lahat na tahimik na nanonood mula sa likod ng bintana, mula sa kalye, mula sa maliliit na tindahan sa tabing daan. Ano ang natagpuan ni Manny Pacquiao sa likod ng pintong iyon? Walang makakapaghula kahit siya mismo. At habang lumagpas siya ng unang hakbang papasok, ang kwentong nagsimula 20 taon na ang nakalipas ay malapit nang umabot sa turning point. Isang bagay na magpapashock, magpapagulat, at mag-iiwan ng away sa bawat saksi. Dahan-dahang pumasok si Manny sa bahay,
ang pamilyar na sahig na kahoy ay umuungal ng mahina sa ilalim ng kanyang bigat. Amoy ng lumang kahoy ang hangin, bahagyang alikabok at may iba pa, isang bagay na hindi niya maipaliwanag pero humila sa kanyang mga alaala. Bawat hakbang niya ay parang mas malakas ang alinggaw kaysa karaniwan na para bang ang mga dingding mismo ay naaalala siya. Ang ex ay natigilan, nanlalaki ang mata, hindi sigurado kung lalapit o aatras. 20 taon ang nagbago sa kanilang dalawa, pero hindi lubos. Pareho pa rin ang talim sa mata, pareho ang subtle tension sa postura. Nandun pa rin lahat. Pero ang kalmadong tingin ni Manny ay hindi natitinag. Walang galit, walang sama ng loob, puro tahimik na kuryosidad at yung klase ng confidence na nagmumula sa pagiging totoo sa sariling buhay. Hindi ko inaasahan na makikita kita, sabi ng ex sa wakas, bahagyang nanginginig ang boses. Umiti ng mahina si Manny, halos hindi halata ang galaw ng labi. Hindi rin ako nag-expect na pupunta ako, sabi niya ng mahina. Pero may mga bagay, may mga tanong na hindi naghihintay magpakailanman. Lunok ng malakas ang ex, tumingin sa mga lumang muebles, sa mga faded na litrato sa dingding, sa mga libro na nakastack sa sulok. Mas maliit ang lahat kaysa naalala, mas matanda pero may bigat pa rin ng mga alaala noong unang panahon. Bakit, pagkatapos ng maraming taon, tanong ulit. Tumigil si Manny. Tumingin siya saglit sa paligid, sinundan ng tingin pabalik sa ex. Dahil nagbabago ang tao sa panahon, sabi niya, pero hindi palaging sinasagot nito ang mga tanong na iniwan natin. Tumigil ang katahimikan. Hindi naman awkward. Mabigat ito, siksik, yung klaseng katahimikan na nagpapalakas ng bawat tunog, bawat hininga. Sa labas, ang tawa ng mga bata sa kalye ay parang malayo na, halos hindi na naugnay, parang ibang mundo. Sa loob, malapit nang magbanggaan ang nakaraan at kasalukuyan. Tapos, na para bang naramdaman ang tensyon, inabot ni Manny ang bulsa niya. Hindi para sa pera, hindi para sa regalo, kundi para sa isang maliit na sobre, plain at simple. Inilagay niya ito ng mahina sa mesa. Nanlaki ang mata ng ex. Ano to? Isang bagay na baka nakalimutan mo na, sabi ni Manny ng tahimik. Isang bagay mula sa nakaraan na mas mahalaga kaysa sa akala mo. Nanginginig ang kamay ng ex habang binubuksan ang sobre. Sa loob ay mga sulat, mga note, at ilang faded na litrato. Mga bagay na ingatan ni Manny sa lahat ng taon na yon. Wala namang flashy, walang halaga sa pera, pero priceless sa memorya. Bawat piraso ay may daladala na piraso ng kwento, paalala ng mga pangako, pagkakamali, aral na natutunan. Nanginginig ang kamay ng ex. Hindi ko makakalimutan na pinanatili mo to. Tumango si Manny. Hindi ko pinanatili para sa sarili ko. Pinanatili ko dahil may mga bagay na kailangang tandaan at may mga aral na kailangang harapin. Tahimik ulit ang kwarto, pero iba na ngayon ang katahimikan. Hindi na mabigat. Punong-puno ito ng emosyon. Yung klaseng emosyon na nagpapabilis ng tibok ng puso, nagpapaluha sa mata, nagpapadama kahit sa pinakamalakas na tao na maliit. Bakit ngayon, bulong ng ex, halos natatakot sa sagot. Dahil, sabi ni Manny, hindi madalas magbigay ang buhay ng second chances. At minsan kung matagal mong hintayin, mawawala na ang pagkakataon na ayusin ang talagang mahalaga. Tumingin pababa ang ex sa mga sulat, sa mga litrato, bawat isa ay salamin na nagpapakita ng ibang panahon, ibang bersyon ng kanilang sarili. Sa isang sandali, overwhelming ito. Ang bigat ng 20 taon, ang mga pagsisisi, ang mga hindi nasabi, ang mga nawalang sandali, lahat ay dumating ng sabay. Tapos nagsalita ulit si Manny, kalmado pero matatag ang boses. Hindi ako pumunta para sisihin. Hindi ako pumunta para husgahan. Pumunta ako dahil hindi kailanman huli para gawing tama ang mga bagay, o kahit subukan lang. May nagbago. Nanginginig ang labi ng ex, kumikinang ang mata sa mga luha na hindi pa nalalagas. Dahan-dahan pero malakas na dumating ang realization. Narito ang isang lalaki na nawala ng 2 dekada. Pero bumalik siya hindi galit, hindi yabang, hindi may expectation, kundi may pag-unawa. Sa labas, nagsimulang mapansin ng mga kapitbahay. Nagsimulang magtipon-tipon ng soble sa bintana, sumilip sa likod ng pinto. Tahimik na nagre-record ang mga cellphone. Kumalat ang bulong. Si Manny Pacquiao ba talaga yon? Bakit ngayon pa? Pero hindi napansin ni Manny. Focused lang siya sa taong nasa harap niya.
Isa sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo pagdating sa fame at achievement. Ngayon ay humbled ng simple human connection. Walang kamera, walang fame, walang pera ang mahalaga dito. Ang katotohanan lang ng sandali, ang honesty sa pagitan ng dalawang taong naghiwalay ng landas noong mga dekada na ang nakalipas. Sa wakas nagsalita ang ex, nabibiyak ang boses, halos hindi marinig ang mga salita. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Wag ka nang magsalita, sagot ni Manny. Tandaan mo lang na may mga bagay, may mga aral na mas malaki kaysa salita, at minsan ang aksyon ay mas malakas kaysa sa habambuhay na paumanhin. Parang humihinga kasama nila ang kwarto. Bawat bagay, bawat anino, bawat sinag ng liwanag na pumapasok sa maalikabok na bintana. Parang tumigil ang oras mismo, nanonood sa reconciliation na nagaganap. Hinawakan ng ex ang mga litrato, mga sulat na nanginginig pa rin sa kamay, habang nanatiling kalmado si Manny, may maliit na ngiti sa labi. Tapos, nang tumayo si Manny para umalis, tumigil siya sa pinto. Hindi tumingin pabalik, sabi niya ang huling bagay, mahina pero matatag, respeto, kababaang loob, pasasalamat. Huwag mong kalimutan yan. Yan ang talagang gumagawa ng champion, sa loob at labas ng ring. Tinitigan siya ng ex habang umaalis, walang masabi. Walang laman na ang kwarto ngayon, pero nanatili ang bigat ng pagkikita na parang unos na lumipas pero nag-iwan ng marka. Ang mga kapitbahay ay nagbulungan, nanlalaki ang mata, ang iba nagre-record pa rin. Alam ng lahat na nakakita na may nakita silang extraordinary. Hindi spectacle, hindi laban, hindi headline, kundi aral sa pagiging tao na tatagal ng mas matagal kaysa kahit anong panalo sa ring. Lumabas si Manny Pacquiao mula sa maliit na bahay. Parang huminto ang paghinga ng tahimik na barangay. Umuungal ang kahoy na gate sa likod niya, kakaibang alinggaw sa makitid na kalye. Sa labas, tumigil ang paglalaro ng mga bata. Natigilan ang mga tindero sa kalahati ng sigaw. Sumilip ang mga kapitbahay sa bintana, halo-halong disbelief, curiosity, at awi ang mukha nila. Makapal ang hangin sa klaseng katahimikan na darating bago ang unos, o sa kasong ito, bago kumalat ang kwento na parang apoy. Tahimik na naglakad si Manny, hindi nagmamadali, ang mata ay nag-scan sa kalye ng may kalmadong precision. Hindi niya napansin ang mga soblo na tingin, ang mga nakatagong cellphone na nagre-record ng bawat galaw, ang mga bulong na nagsimula bilang ripple at naging wave. Siya iyon, di ba? Bulong ng isang tindero sa assistant niya. Si Manny Pacquiao, dito mismo sa kalye natin. Pagkatapos ng maraming taon, lumalaki ang crowd. Lumitaw ang mga tao mula sa eskinita, mula sa maliit na bakuran, kahit mula sa corner store. May mga maingat, pinapanatili ang distansya, habang ang iba ay lumalapit, nahila ng curiosity at magnetic presence ng lalaking hindi na kailangan ng introduction. Bawat hakbang ni Manny ay sadya, kalmado, at measured. Yung klaseng lakad na nagsasabi sa lahat na nakikita nila ang isang extraordinary na tao. Hindi dahil sa fame, kundi dahil sa sheer aura ng experience, respeto, at kababaang loob. Ang mga bulong ay naging murmur. Ang murmur ay naging soft conversations. Hindi ko makapaniwala. Bigla na lang siyang dumating pagkatapos ng 20 taon. Bakit ngayon? Nakita mo ba kung paano siya magdala sa sarili? Walang guard, walang grupo, siya lang. Kahit ang pinaka-skeptical na dumadaan ay nakaramdam ng kakaibang bagay na mahirap i-define. Respeto, awe, at kakaibang anticipation na para bang nagbago ang hangin mismo. Samantala, dahan-dahang lumabas ang ex mula sa bahay, mahigpit na yakap sa dibdib ang sobre ng litrato at sulat. Nanlalaki ang mata, bahagyang humihinga ng malalim, pinapanood si Manny habang naglalakad palayo. Ang boses nila, nang sa wakas ay lumabas, ay mahinang bulong, halos nawala sa mumurahang crowd. Hindi ko inaasahan. Hindi ko akalain. Pero narating na ni Manny ang kalye, saglit na tumingin pabalik para tumango, walang bahid ng yabang sa ekspresyon, puro kalmadong pagkilala. Ang sandali ay nagdulot ng gulo na hindi pa nakita ng bayan. Ang mga cellphone na lihim na nagre-record ay nagsimulang mag-buzz sa social media. Pagsapit ni Manny sa dulo ng kalye, maliit na crowd na ang nabuo, sinusundan ng mata ang bawat galaw, puno ng usapan ang haka-haka. Sino ang binisita niya? Bakit siya bumalik? Ano ang iniwan niya? Bawat tanong ay nakabitin sa hangin, hindi sinasagot pero mas mabigat kaysa salita.
Isang grupo ng teenagers na lakas loob ng curiosity lumapit. Isa sa kanila ang nangahas tumawag, nanginginig pero malinaw ang boses. Sir, totoo po ba kayo? Tumigil si Manny, bahagyang lumingon para salubungin ang kanilang mata. Maliit na ngiti ang dumampi sa labi. Sabi niya ng mahina. Nandito ako. Agad na epekto. Napahiyaw ang ilan, may natisod pa atras, at ang mga bulong ay naging sigawan. Nagbago ang energy ng crowd mula sa tahimik na away patungo sa tangible excitement, isang buzz na nararamdaman sa dibdib. Pero hindi nagtagal si Manny. Nagpatuloy siya sa paglalakad ng kalmado, sadya, bawat hakbang may bigat ng kasaysayan, kababaang loob at tahimik na otoridad. Kahit ang mga hindi personal na kilala siya ay nakaramdam ng impact. Sumandal ang mga tindero sa counter. Hinawakan ng mga nanay ang mga anak ng mas malapit. Umiling ang matatanda, hindi sa disbelief, kundi sa wonder sa nakita nila. Isa sa mga bata, hindi gaanong aware sa boxing fame niya, pero na-impress sa quiet authority, sinimulang sandan siya sa safe distance. Ang iba ay nagbulungan, hindi siya katulad ng iba. Iba siya. At tama sila. Si Manny Pacquiao, pagkatapos ng 20 taon, ay naglakad sa maliit na kalye ng bayan at agad na binago ang energy ng lahat na nandun. Hindi sa karahasan, fame, o pera, kundi sa quiet confidence, kababaang loob, at moral weight ng isang taong nakakita at nakaranas ng higit sa maisip ng karamihan. Tapos dumating ang pinakatahimik na reaksyon sa lahat, yung pinakamahalaga. Ang ex, nakatayo pa rin sa gate, pinanood si Manny hanggang mawala sa dulo ng kalye. Ang sobre na yakap sa dibdib ay naramdaman na mas mabigat kaysa dati, puno hindi ng papel, kundi ng unspoken lesson na iniwan ni Manny. Na ang respeto, kababaang loob, at integridad ay mas makapangyarihan kaysa anumang momentary display ng galit, fame o ego. Kahit pagkatapos lumiko ni Manny at nagsimulang mag-disperse ang crowd, nanatili ang energy. Nag-uusap pa rin. Nag-buzz ang cellphone sa notifications. Ikukwento at ikukwento ulit ang mga kwento. At sa loob-loob, alam ng bawat saksi na nakakita sila ng isang bagay na bihira. Hindi spectacle, hindi performance, hindi headline, kundi isang sandali na may bigat ng humanity mismo. Habang humihina ang huling bulong, isang iniisip ang nanatili sa isip ng lahat, si Manny Pacquiao, pagkatapos ng 20 taon, ay bumalik hindi para sa glory, hindi para sa recognition, kundi para ipaalala sa lahat na minsan ang pinakatahimik na aksyon, ang pinakakalmadong presensya, at ang pinakasimpleng galaw ay nag-iiwan ng pinakamalalim na impact. At patuloy pa rin ang kwento sa original na dramatic flow. Kung gusto mo ng buong translation hanggang dulo o part by part, sabihin mo lang para makontinue ko ng maayos at natural sa Tagalog na may parehong tone at style.